Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 111 hanggang 115. At George YouTube Channel. Kabanata 111. Isang kasalan na kahit na ang mga bilyonaryo ay maiinggit ang nagaganap sa rooftop ng 77 palapag na gusali na pag-aari ng pamilya Jones. Bawat palapag ay may espesyal na inihanda para sa mga bisita, ito man ay mga nangungunang music artist na gumaganap o mga salamangkero na handang ipakita ang lahat ng mga trick sa kanilang mga libro. Gayunpaman, lahat ng pumasok sa Jones Tower ay sinamahan ng isang pares ng magagandang babae at lalaki na escort na mag-asawa rin sa totoong buhay. Dinala ang mga bisita sa elevator para dumiretso sila sa rooftop kung saan ginaganap ang kasal. Pagkatapos ng kasal, maaaring tuklasin ng mga bisita ang tore at maaliw sa natitirang bahagi ng araw. Ito ang planong maingat na ginawa ni Carol Jones mismo. Karamihan sa mga kaibigan ni David ay hindi imbitado dahil ayaw ng pamilya Jones na bulungan at pag-usapan ng kanyang mga kaibigan ang nakaraan ni David bago ang ibang mga bisita. Isang Ferrari at ilang nangungunang sports car ang huminto sa labas ng pangunahing pasukan. Bumaba si Matthew at ang kanyang mga kaibigan sa mga sasakyan, ngunit sa halip na pumasok sa loob, tumayo sila sa labas at patuloy na tumatawa at nag-uusap ng walang tigil. Hinaharangan nila ang daan para sa ibang mga bisita na kakapasok lang, gayunpaman, walang sino man ang maaaring maglakas loob na sabihin kay Matthew at sa kanyang mga kaibigan na umalis sa daan. Isang lumang kotse ng BMW ang huminto sa pasukan ng biglang huminto. Nasa sasakyan sina Emma at Paul. Tinimulan niyang pag-alitan ang kanyang kapatid at sinabihan itong magmaneho ng mas maingat. Dalawang valet ang dumating at pinagbuksan sila ng pinto na ikinagulat nila. Pagkalabas ng magkapatid, pinaalis ng isa sa mga valet ang sasakyan para ay parada ito sa ibang lugar. Si Paul ay nakasuot ng berdeng suit, samantalang si Emma ay nakasuot ng simpleng mahabang itim na damit. Hindi binabasa ang mood, sinabi ni Paul kay Matthew at sa kanyang mga kaibigan. Maaari mong ilipat ang pamulong ang mga bulungan dahil hindi ito inaasahan ng ibang mga bisita. Sino ang hanggal na binata na ito na walang pag-iisip na nagsasabi kay Matthew Lopez na umalis sa kanyang paraan nang siya ay dumating lamang sa isang kaawa-awa, lumang kotse ng BMW. Ang mga ganitong uri ng pag-iisip ay tumatakbo sa isipan ng mga tao. Ang isa sa mga kaibigan ni Matthew, isang lalaki na may nunal sa kanyang ilong, ay humarap kay Paul at tiningnan siya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Tingnan ang basurang ito sa isang trasher suit. Lumapit siya at sabay nguso ng suit. Mukhang naiinis siya. Gaano katagal ito sa mga istan? Hindi ka man lang ba naglaba bago pumunta dito? Iyan ay wala sa iyong negosyo, Paul blurted. Naglalabas ng galit sa mga mukha ni Matthew at ng kanyang mga kaibigan. Patawarin mo ang aking kapatid, pumasok si Emma at itinulak ang kanyang kapatid pabalik. Humihingi ako ng paumanhin sa kanyang kapalit. Ang bilis niya lang magsalita. Wala siyang ibig sabihin ng anumang pinsala. Nakayuko lang ang ulo niya habang kausap sila. Hindi man lang matingnan ng mabuti ni Matthew ang mukha niya. Nasaan ang iyong invitation card? Kinuha ito ni Emma sa kanyang pitaka at ipinakita ito sa pamamagitan ng pagbukas ng scroll. Kilala naming dalawa si David, sabi niya, habang nakayuko ang ulo. Manam, you can go? Casual na sabi ni Matthew na ikinagulat ng mga kaibigan niya dahil gusto nilang magsaya kasama ang magkapatid at magpalipas ng oras. Gayunpaman, hindi na nila mababago ang isip ni Matthew nang magdesisyon ito, kaya tumabi sila. Nilampasan ni Emma si Matthew, ngunit pinigilan niya si Paul na lampasan siya. Hindi ikaw, berdeng uod. Kilala ko agad kapag nakakita ako ng uod kahit nakasuot ito ng damit. Natigilan si Emma. Hindi na niya maabutin si Matthew dahil pumasok na ang mga kaibigan niya sa pagitan nila. Hindi niya makita ang ginagawa ni Matthew sa kapatid. Anong ginagawa mo? Pinilit ni Emma na ilipat ang mga kaibigan ni Matthew na mas malaki at mas malakas kaysa sa kanya. Pakawalan mo siya. Wala siyang ginawang mali.
Naipakita mo na ang wedding card, kaya kakausapin lang natin ng konti ang kapatid mo, yun lang sabi ni Matthew sabay hatid kay Paul sa labas. Sis, ayos lang ako, confident na sabi ni Paul. Dapat kang pumunta at dumalo sa kasal. Sa kabila ng mga sinabi ni Paul, mukhang nag-aalala pa rin si Emma. Gayunpaman, ngayong wala na si Matthew at ang kanyang mga kaibigan sa pasukan, maraming bisita ang nagsimulang dumagsa, at inakay din sila ng mga escort sa maraming elevator. Isang pares ng mga escort ang lumapit kay Emma, kinuha ang wedding card mula sa kanya at nag-spray ng malinis na pabango sa kanya bago siya ay escort. Ang mga larawan ni na David at Sarah ay nakapaskil sa mga dingding, at tumingin siya kay David. Mas gwapo siya kaysa dati sa lahat ng posters. Pagkatayo ng ilang sandali sa pila, pumasok na siya sa elevator. Maging sa mga dingding sa loob ng elevator ay may mga poster na magkasama sina David at Sarah. Ito ay naging mas mahirap para sa kanya na tunawin ang katotohanan na si David ay nawawala sa kanyang mga kamay, posibleng magpakailanman. Habang patuloy na umaangat ang elevator, kakaiba ang tibok ng puso niya. Samantala, dinala ni Matthew at ng kanyang mga kaibigan si Paul sa underground parking space. Si Paul ay hindi isang tanga. Alam niya siguro ang pinagkakaabalahan ni Matthew at ng kanyang mga kaibigan. Ito sila, kaya walang pagpipilian ang pakikipaglaban sa kanila. Nilagay niya ang kamay sa bulsa at binuksan ang phone recorder nang hindi nila napapansin. Ano ang pangalan mo, Uod? Tanong ni Matthew, nagsindi ng sigarilyo. Paul Lawrence, confident niyang sabi. Gusto ko ang ugali mo, Paul, sabi ni Matthew sabay bigay sa kanya ng sigarilyo. Nag-aalinlangan itong kinuha ni Paul. Kaya, hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang bagay. Gusto mo bang sumakay sa isang bagong kotseng BMW? Yung nilabas sa market isang araw lang. Tinatanong mo ba talaga? Medyo nalilito si Paul. O ito ba ay isang uri ng kalokohan? Hindi ako yung tipong gumagawa ng kalokohan, nilagay ni Matthew yung kamay niya sa balikat ni Paul. Gusto ko lang na gawing makabuluhan ang kasal na ito. Makahulugan. Oo, kung gagawin mo ang sinabi ko, ang BMW na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar ay magiging iyo. Kung interesado ka, itango mo ang iyong ulo. Mabilis na tumango si Paul, walang kaunting ideya kung anong uri ng gawain ang sasabihin sa kanya ni Matthew. Kabanata 112. Bago magsimula ang kasal, sinabi ni Albert sa pamilya Jackson ang mga salitang ito, dumikit sa script, ngunit huwag pag-usapan ang iyong nakaraan maliban kung may magtanong sa iyo. Magsinungaling hanggat maaari. Ganap na naisakatuparan ni na Roland at Claudia ang mga salitang ito kaya lubos nilang iniiwasang pag-usapan ang kanilang nakaraan. Kahit na may nagtanong sa kanila kung ano ang ginagawa ng pamilya Jackson sa mga araw na ito para makuha nila ang atensyon ni Albert Jones. Ang sagot lang nila, hindi ito dahil sa aming kadakilaan kundi dahil sa aming anak. Nagkaibigan sila ni Sarah, at malayo rin kaming magkamag-anak, kaya nangyari ang mga bagay-bagay sa ganitong paraan. Maging ang mga bilyonaryo ay hindi na itago ang kanilang inggit kina Claudia at Roland at lalo na kay David. Ang mga mayamang binata na saglit na nakatitig kay Sarah ay nagbigay ng magaspang na pakikipagkamay kay David. At ang ilan ay lumabas pa sa kanilang paraan upang sabihin, ang iyong isang maswerteng bastard, kahit na nagbibiro lamang sa ibabaw. Tinalungat sila ni David, na sinasabi, walang swerte. Ang bawat kasal ay napagpasyahan sa langit, gayon din ang akin. Habang si David ay nakikitungo sa uso sa mata, sa mga nagsasalita ng bastos sa kanya. Siya ay magalang pa rin sa mga kamag-anak ng pamilyang Jones, maging ito man ay ang mga tiyahin, tiyuhin, pamangkin, lolo, lola, tiyuhin at dakilang tiyuhin. Mga dakilang tita kahit na hindi sila gaanong magalang sa kanya. Halos lahat ng mukha na nakita ni David ay bago. Hindi man lang siya binigyan ng mga taong ito ng kapayapaan bago ang pangunahing sandali. Tumalubong din sa kanya ang pamilya Lopez. Nagsama-sama sina Larry, Sandra, at ang nag-iisang anak nilang si Matthew, pero sina Larry at Sandra lang ang nakipagkamay kay David. Si Larry ay ikinasal sa pamilya Lopez tulad ng kung paano ikakasal din si David sa pamilyang Jones, kaya pagkatapos ng kasal, ang kanyang pangalan ay magiging David Jones at hindi David Jackson. Higit na mas mahusay sina Larry at Sandra kaysa kay Matthew.
Magalang si Larry, ngunit medyo matalas ang pananalita ni Sandra nang sabihin niyang hindi niya inaasahan na ang pangalan ni David ang mauuna sa wedding card. Hindi naman siya masisisi ni David dahil hindi niya rin inaasahan. Pagkaalis ni na Larry at Sandra, kailangan ni Matthew na mag-isa ng 1 minuto kasama si David. Hindi siya nakipagkamay kay David bagkus ay inilagay niya ang kanyang mga kamay sa sariling bulsa at kumpiyansang ngumiti kay David. Masyadong mabait si Sarah sa'yo, alam mo naman yun di ba? Siya ay mahusay, at ako ay hindi, kaya binabalanse nito ang mga bagay, hindi ba? Mababanat ang ngiti ni Matthew. Kamusta naman ang likod mo? Nagbago ang ekspresyon ni David matapos marinig ang tanong na iyon. Nagtatanong ba si Matthew dahil tumama ang likod ni David sa hapag-kainan noong nag-aaway sila, o dahil ba sa tama ng bala sa likod niya? Hindi niya alam kung sinabi ng pamilya Jones ang tungkol sa pagtatangkang pagpatay kay Matthew, ngunit kung hindi nila gagawin, paano malalaman ni Matthew maliban kung siya ang nasa likod nito? Mula sa maliit na alam ni David tungkol kay Matthew, nasabi na niya na ang pagpatay ay malamang na hindi ganoon kalaki sa isang mayabang na mayamang brat tulad ni Matthew. Kaya naman, medyo natigilan si David at hindi alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Nakita ko yung vlog video mo, sabi ni Matthew. Ito ay talagang mahusay na naisakatuparan. Hindi ito itinanghal, mabilis na sabi ni David. Hindi ako naniniwala, walang pakialam na sabi ni Matthew. Sa video, napag-usapan mo ang iyong ina at ang iyong kahirapan. Ano ang iisipin ng aming mga bisita kung makikita nila ang video at mapagtanto na malamang na hindi ka kung sino ang sinasabi mong ikaw? Halimbawa, nagtapos ka ba talaga ng MIT? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni David. Haha, napangiti si Matthew nang makitang lumalala ang takot sa mukha ni David. Huwag masyadong magpawis dahil malamang alam na ng karamihan sa mga bisitang dumalo sa kasalang ito na nag-aral si Sarah sa isang medyo hamak na paaralan. Dahil hindi siya binigyan ng papa niya ng ibang pagpipilian. Kaya, hindi na bago sa pamilya Jones ang pag-arte na parang mahirap ka kapag mayaman ka. Kaya naman maniniwala ang mga tao kapag sinabi mong nagdadrama ka lang sa vlog video. Kaya kung may magtanong sa iyo na bisita, huwag kang umarte na parang mahirap ka. Kumilos ka na parang mayaman ka. Pagkasabi niya nun, naglakad na siya palayo. Naiwan si David na medyo nagkakasalungatan. Hindi niya masabi kung mabuti ba ang hiling ni Matthew sa kanya o kabaligtaran. Sumuko na ba siya kay Sarah at biglang naging mas mabuting tao o ano? Nagtaka lang si David. Samantala, nakarating na si Emma sa rooftop. Bagamat ipinakita sa kanya ng isang usher ang isang upuan, pakiramdam niya ay talagang hindi siya bagay doon. Walang kahit isang tao ang tila interesadong simulan ang pakikipag-usap sa kanya. Maraming mayamang bachelors doon, at ang katotohanan na wala sa kanila ang lumapit sa kanya ay lalo lamang nagpapahina sa kanyang kumpiyansa. Hindi ba siya pinili ni David dahil sa kanyang hitsura? Alam niya na siya ay isang karaniwang babae, ngunit naisip niya na mayroon siyang pagkakataon laban kay Sarah sa kabila ng napakaraming pagsubok laban sa kanya. Nakikita niya sina Claire at Harold, ngunit abala sila sa pakikipag-usap sa mga kamag-anak ng pamilya Jones. At mukhang tuwang-tuwa sila. Pareho silang nakasisilaw na damit, yung tipong hindi pa nasusuot ni Emma hanggang ngayon. Nakarot siya sa upuan niya, pero parang aalis na rin siya. Nandito pa rin siya dahil hinihintay niya si David. Gusto lang niya itong makita minsan. Iyon lang ang pinunta niya rito. Wala nang iba pa. Walang kulang. Habang naghihintay siya, nakita siya ni Marie at umupo sa tabi niya. Sigurado akong hindi ka binigyan ni Claudia ng wedding card. Paano mo nagawang makalusot sa seguridad? Imposibleng makisama ang kauri mo sa karamihan, kung tutuusin. Sa pangkalahatan ay hindi papansinin ni Emma ang mga ganitong uri ng tao, ngunit hindi niya magagawa iyon ngayon, hindi sa emosyonal na pasanin na nararanasan na niya. Ano ang laban mo sa mga taong maitim ang balat? Parehong dugo ang dumadaloy sa mga ugat mo at sa akin, tama ba? Hindi, ungol ni Marie at pinandilatan si Emma. Huwag mong ikumpara ang maduming dugo mo sa dugo ko. Ang iyong uri ay puno ng mga magnanakaw at mamamatay tao. Ang aking mon ay sinaksak ng isang itim na lalaki dahil hindi niya binibitawan ang kanyang pitaka. Alam mo ba kung ano ang nasa pitaka? Ang bayad ko sa kolehiyo, naluluha ang pulang mata ni Marie.
Patawad para sa iyong lola, talaga, sabi ni Emma, pero bakit mo ako sinisisi sa pagkakamali ng iba? Hindi siya basta-basta. Siya ang matalik na kaibigan ng iyong ama. Nagulat siya sa sinabi ni Marie. Sigurado akong kinuha rin ng tatay mo ang bahagi ng perang ninakaw ng kaibigan niya. Habang si Emma ay gulat na gulat, pumasok ang nobya. Ang kanyang man of honor ay tagapagmana ba ng pamilya Lopez. Kabanata 113. Hindi tulad ng ibang bahagi ng Jones Tower, may mga minimalistic na disenyo na ginamit sa rooftop upang hindi makagambala sa mga bisita sa dapat nilang tingnan. Hindi binibilang ang alak at ang honey cake na inihain, ilang libong dolyar lamang ang ginastos sa mga dekorasyon at lahat ng iba pang makikita sa rooftop. Nagkaroon ng magandang lilam sa rooftop dahil sa mga ulap na tumatanaw sa araw. Gayunpaman, mas maganda si Sarah kaysa sa araw mismo sa kanyang puting wedding gown. Natabunan ng kanyang ngiti ang daladala niyang bouquet ng puting bulaklak. Karamihan sa mga lalaki at maging sa mga babae ay hindi maalis ang tingin kay Sarah. Si Emma ay walang pagbubukod. Gayunpaman, wala sa mga taong ito ang may ideya kung ano ang pinagdadaanan ni Sarah. Ang pakikipag-ugnay sa kanyang man of honor, si Matthew, na ngayon ay alam na niya sa likod ng pagkamatay ng kanyang yumaong kasintahan ay isang bangungot. Kung maaari, gusto niyang iba ito, ngunit iginiit ng kanyang mga magulang na si Matthew ang mag-escort sa kanya at pagkatapos ay ibigay siya sa nobyo bilang kapalit ni Albert Jones. Magpapadala ito sa mga tao ng banayad ngunit malakas na mensahe na ang mga pamilyang Jones at Lopez ay malapit pa rin gaya ng dati. Sa kabila ng hindi pagpapakasal ni na Matthew at Sarah sa isa't isa. Bakit hindi na lang tayo magpalitan ng singsing ngayon at sorpresahin ang lahat? Bulong ni Matthew habang nakangiti sa crowd. Hindi sumagot si Sarah. Di wala siyang ganang makipag-usap sa basurang pumatay sa kanyang nobyo at sinubukan ding patayin ang kanyang kasintahan. Kung posibleng laslasin ngayon ang lalamunan ni Matthew, gagawin niya ito nang hindi kumukurap. Pinipigilan niya ang sobrang galit sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi nagtagal, pumasok na rin ang nobyo bilang escort ng kanyang mga magulang. Nais ni David na si Betty ang nasa lugar ni Claudia. Panay ang bulong sa kanya ni Claudia na ngumiti, ngunit hindi naging madali para sa kanya ang malayang ngumiti ng maraming estranghero ang nakatingin sa kanya. Ang pagsasabi na siya ay tensyonado at balisa ay magiging simple. Para bang hindi sapat iyon, kahit papaano ay napansin ng kanyang mga mata ang isang taong hindi niya inaasahang makikita sa kasal. Si Emma Lawrence iyon. Hindi niya maalis ang tingin sa kanya, sa gulat at gulat. Hindi rin siya kumurap at nanatiling nakatitig sa kanya at hindi siya mukhang galit o malungkot. Siya ay may ganitong mahirap na basahin na ekspresyon na nagpapakilala sa lahat ng kanyang nararamdaman. Bakit siya pumunta sa kasal? Nagbago ba ang isip niya matapos basahin ang mensahe nito at ngayon ay okay na siyang dumalo sa kasal? Pero hindi niya ito inimbitahan, kaya sigurado si David na hindi pa rin okay si Emma sa kasalang ito. Panatilihin ang iyong mga mata sa nobya, sabi ni Roland, matapos mapagtantong nakatingin siya kay Emma. Tinusubukan mo bang patayin kami? Kumunat ang noo ni David at tumingin sa harapan, kung saan naghihintay sa kanya ang nobya sa gitna ng rooftop, nakatayo sa gitna ng mga bulaklak. Tunay na napakaganda ni Sarah na tingnan kahit na hindi isinasaalang-alang ang kanyang perpektong damit na may diamond studded. Habang pababa si David sa daanan, iniunat ni Sarah ang kanyang kamay, sinusubukang tanggapin siya. Ginawa niya iyon dahil ayaw niyang ibigay siya ni Matthew. Sa lalaking ikakasal gaya ng gagawin ng Bridesman. Nag-aalangan na hinawakan ni David ang kamay niya. Magsimula na tayo, nagmamadaling sabi niya sa pari. Si Sarah ay mukhang napakasaya, ngunit kasabay nito, naramdaman ni David na parang gusto niyang matapos ang kasal ng mabilis. Hindi ba siya komportable dahil sa kanya o dahil sa ibang bagay? Hindi niya masabi. Nagsimula ang seremonya. Ang mga kaibigan at miyembro ng pamilya ay nagsimulang magbasa ng mga mensahe. Maaaring personal na isinulat o sinipi mula sa mga banal na kasulatan at iba pang mapagkukunan na naglalaman ng mga salita ng karunungan. Lahat sila ay pinaikli ang kanilang mga mensahe. Pagkatapos, ikinwento ng pari ang maikling kwento ng kasal nina Albert at Carol at kung paano nila pinahiran ng cake ang mukha ng isa't isa, na umani ng ilang tawa mula sa karamihan. Natawa din si Carol, pero hindi ginawa ni Albert.
Pagkatapos ay nagpalitan ng panata ang ikakasal, malumanay na magkahawak ang magkabilang kamay, nakatingin sa mata ng isa't isa. Ako, si David Jackson, ay nangangako ng aking pagmamahal at katapatan sa iyo, at nais kong maging iyong pinaka-espesyal na tao sa mundong ito, ipinangako ni David, na nagpaluha kay Emma. Nangako rin ako, sagot ni Sarah, na ikinagulat ng marami. Tinatimad ba siya o sinusubukan niyang maging nakakatawa? Hindi niya ginawang mas madaling sabihin. Napatingin ang pari kay Matthew na kanina pa nakahawak sa mga singsing. Papalapit na siya, ngunit isang matandang babae na nakaasol ang pumasok sa eksena at kinuha ang kahon mula sa kanya at bumulong sa pari, dahilan para lumipat siya sa gilid. Nanlaki ang mata ni Sarah. Lola. Di ba sabi mo hindi ka sasama? Nagbago ang isip ko, sagot ng matandang babae sabay lagay ng red diamond ring sa kamay ni Sarah. Sa unang tingin, hindi siya nakilala ni David, ngunit pagkatapos ay nag-click ito. Ang matandang babae na ito ay eksaktong kamukha ng matandang dalaga na nagtrabaho sa ilalim ng kanyang ina. Edith. Hindi lang si Edith, ngumiti ang matandang babae at naglagay ng singsing sa kamay ni David, kundi si Edith Jones. Ang pagkabigla ay labis para mapanatili ni David ang isang kalmadong ekspresyon. Bakit naman magtatrabaho ang nanay ni Albert bilang kasambahay sa ilalim ni Betty? Ito ay ginawa na walang freaking kahulugan sa kanya kahit ano. Nang makita ang gulat na ekspresyon kay David, tinapik siya ni Edith at sinabing, palitan ang mga singsing. Si Sarah ang unang naglagay ng singsing sa kamay ni David. Na nagsasabi, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito ng buong puso, isip, at kaluluwa, at inaasahan kong iingatan mo ito, kung hindi, mawawalan ka ng mahalagang ngipin. Ang kanyang mga salita ay nagpahagalpak sa tawa ng marami. Naglaan ng oras si David na nagpaisip sa ilang tao tungkol sa mga hindi kinakailangang bagay. Kahit si Emma ay naramdaman na baka may pagkakataon pa siya. Gayunpaman, nag-aalinlangan na isinuot ni David ang singsing kay Sarah at sinabing, sa totoo lang, hindi ko iniisip na kwalipikado akong ilagay ang singsing na ito sa iyong daliri, ngunit susubukan kong dagdagan ang kahulugan ng singsing na ito mula rito sa pamamagitan ng pagiging mabuting asawa. Isang segundo ng katahimikan ang sumunod, at pagkatapos ay nagpalakpakan ang mga tao. Ang dalawa noon ay magkasamang naggupit ng laso, at isang malaking lobo ang tumaas sa di kalayuan, dala ang mga kumikinang na salita. Happy married life kina Sarah at David Jones. Habang ang malaking lobo ay tumaas ng mas mataas sa langit. Habang konektado pa rin sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga sinulid, ang nobya ay tumayo sa kanyang mga daliri at hinalikan ang kasintahang lalaki, na ikinagulat niya. Habang pinaliliwanagan ng mga crackers ang langit at lumalakas ang tunog ng pagpalakpak, hindi na nakayanan ni Emma at tumakbo palayo sa pinangyarihan. Lumapit siya sa hagdan patungo sa itaas na palapag at doon umiyak ng umiyak. Kabanata 114. Ang isang biglaang halik mula sa pinakamagandang babae na nakita at nakilala ni David sa kanyang buhay ay dapat na magparamdam sa kanya ng kahanga-hanga at kagalakan. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi siya nakaramdam ng kalahating katuwaan gaya noong hinalikan siya ni Emma, kahit na si Sarah. Medyo magaspang ang halik. Malamang na gusto ni Sarah na papaniwala ng iba na sila ay tunay na magkasintahan, kaya mas lalo niyang idiniin ang halik. Nang mapagtanto iyon, yumuko si David sa tagiliran at ipinagpatuloy ang paghalik sa kanya. Lumipas ang mga segundo, ngunit walang umuungol o gumawa ng ingay. Ang kanilang mga labi ay maaaring magkadikit ng husto, ngunit ang kanilang mga puso ay parang malayo pa rin. Ang mga larawan, gayunpaman, ay kinunan ng daan-daan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, saglit na sinulyapan ni Sarah si Matthew na hindi nagustuhan ni David. Napaisip siya na parang sinusubukang pagilitin ni Sarah si Matthew sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Natural, medyo nag-exercise ang mga kilay ni Matthew. Kinasusuklaman niya ito kapag ang mga bagay na pag-aari niya ay kinuha ng iba. Kinasusuklaman niya pareho si Sarah at mas marami pa si David ngayon, pero patuloy pa rin siyang nakangiti. Sandaling hinanap ng mga mata ni David si Emma, ngunit hindi niya ito makita. Naisip niyang mabuti na lang na umalis siya. Ayaw niyang makaramdam siya ng higit na sakit kaysa sa pinagdadaanan niya. Pagkatapos, nagpa-picture sina David at Sarah, at kinailangan nilang maghalikan ng maraming beses.
Sa bawat pagkakataon, kailangan nilang panatilihing magkadikit ang kanilang mga labi ng ilang sandali upang ang mga larawan ay nakunan ng mabuti. Maraming lalaki ang nagtatago kay David dahil gusto nilang mapunta sa kanyang sapatos at halikan si Sarah at hawakan siya sa kanilang mga bisig. Gayunpaman, hindi nila alam kung gaano kahirap para kay David na halikan si Sarah. Bagamat mukhang walang problema si Sarah sa paghalik kay David, hindi siya komportable sa mga kadahilanang siya lang ang nakakaalam, at hindi rin niya ito maipahayag sa publiko. Matapos ang sesyon ng paghalik sa pagitan ng bagong kasal, hiniwa nila ang cake at naglagay ng mga piraso sa bibig ng isa't isa. Nag-post sila kasama ang mga cake, at mas maraming mga larawan ang kinuha, kasama nila ang kagat mula sa parehong piraso ng cake at kung ano ang hindi. Pagkatapos, ang mga kaibigan, pamilya, kamag-anak, at mga bisita ay nakiisa sa mga larawan. Kahit makalipas ang isang oras, mas maraming tao ang patuloy na sumasali sa kanila. Si David ay mukhang pagod, ngunit si Sarah ay hindi. May mga kasambahay na patuloy na nagpupunas ng pawis ng kanilang mga mukha at nagdadagdag ng mga make-up touch upang magmukhang perpekto ang mag-asawa sa bawat larawan. Sa isang pagkakataon, sumama din sa kanila si Emma at nakipagkamay kay Sarah na medyo nakilala niya si Emma sa isang restaurant. Gayunpaman, ganap na hindi pinansin ni Emma si David at tumayo siya sa gilid ni Sarah nang mag-pose para sa mga larawan. Iniiwasan niya ba ako ngayon? Si David ay nagplaster sa isang ngiti para sa kapakanan ng mga larawan. Kung iisipin, hindi na ito bago kay Emma. Hindi niya ito papansinin o iiwasan kapag may ginawa itong hindi niya gusto. Kahit noong nagsimula silang mag-date ni Aubrey, naalala niyang hindi na siya kinakausap ni Emma sa loob ng maraming linggo. Noon, akala niya ay abala lang siya, ngunit ngayon, pinagsasama-sama niya ang lahat. At nakonsensya siya sa hindi niya nakita sa puso niya hanggang ngayon. Kahit na sa maliit na tala na ibinigay sa kanya ni Emma sa kanyang kaarawan, sinabi niya, "Sana ay ipagdiwang natin ang mga kaarawan ng isa't isa ng maraming taon." Hindi rin makita ni David ang kanyang intensyon matapos basahin ang mga salitang iyon. Habang papaalis si Emma, sinabi sa kanya ni Sarah, "Kung kailangan mo ng trabaho, huwag mag-atubiling lumapit sa akin." Tinabihan niya ang mga kasambahay na bigyan siya ng visiting card. Tumango si Emma at umalis na nakayuko ang bibig. Hindi niya ako pinili, pero hindi ko pa rin magawang kamuhian siya. Sabagay hindi naman daw masamang babae si Sarah. Magiging masaya ako kung masaya ka. Tinundan ng mga mata ni David si Emma hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. "Sorry, Emma. Hindi ko maabot ang iyong mga inaasahan. Sana makahanap ka ng mas hihigit pa sa akin, isang taong karapat-dapat sa pagmamahal mo." Lumapit sa kanila si Edith at nagpa-picture habang nakatayo sa pagitan nila. "Ikaw ba talaga ang parehong Edith na nagtrabaho sa ilalim ng aking ina?" Tanong ni David na ikinagulat ni Sarah dahil wala siyang alam tungkol dito. Bakit magtatrabaho ang kanyang lola sa ilalim ng ina ni David? "Kaming mga miyembro ng pamilyang Jones ay gustong mamuhay ng mga bahagi ng aming buhay sa pagbabalat kayo," yun nga lang, medyo natawa si Edith. Gayunpaman, nahirapan si David na paniwalaan. Ang mamuhay bilang isang kasambahay at gumawa ng nakakapagod na trabaho noong siya ay matanda na, ito ay dapat na maging backbreaking upang sabihin ang hindi bababasa. Bakit kaya magtagal si Edith Jones sa edad na ito? May hindi pa rin sumasagot sa kanya, ngunit hindi niya ito idiniin patungkol sa isyong ito. "Nagtrabaho ka bilang kasambahay." Nabigla si Sarah. Talaga? Ang kanyang lola, ang tanging taong maaaring mag-utos kay Albert, ay nagtatrabaho bilang kasambahay ng isang babaeng may sakit. Ito ay mahirap paniwalaan. Paano pinayagan ni Dad? Maaaring siya ang iyong ama, ngunit siya pa rin ang aking anak. Bakit kailangan ko ng pahintulot niya para gumawa ng kahit ano? Humisi si Edith at saka naglagay ng mga piraso ng cake sa kanilang mga bibig. Inalikan siya ni Sarah sa pisngi. "Salamat, Lola-in-law," sabi ni David. Sandaling tumingin si Edith kay David. "Tawagin mo na lang akong Lola." Bahagyang tumango si David. "Isa lang naman ang hinihiling ng lola mo," ipinatong ni Edith ang dalawang kamay sa isa't isa. Kalimutan ang iyong nakaraan, at tumuon lamang sa paghawak sa mga kamay ng isa't isa, kahit na ang mga bagay ay walang kahulugan.
Ano man ang ibato sa iyo ng mundo, huwag mong bitawan ang kamay ng iyong partner. Ang mga salita ni Edith ang nag-udyok kay David na medyo mahigpit na hawakan ang kamay ni Sarah. Itinikom ni Sarah ang kanyang mga labi, hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang kamay na nakagapos sa pagkakahawak ni David. Para sa kapakanan ng kanyang lola, hindi niya inalis ang kamay niya. Mukhang masaya si Edith nang makita nilang magkahawak ang kanilang mga kamay. Walang matagumpay na pagsasama ang pamilya Jones sa nakalipas na 2 henerasyon. Sana at least masira yung dalawa ang trend na yan. Noon lang, narating ni Paul ang Jones Tower kasama ang marami sa mga kaibigan ni David. Kasama rin sa kanila si Aubrey na tinawagan din ni Paul si Manuel, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang interes dahil natatakot siya sa pamilyang Jones. Gayunpaman, walang mawawala kay Aubrey. Sa sandaling natagpuan siya ni Paul at hilingin sa kanya na dumalo sa kasal, malugod niyang pinayagan. Nakita ni Aubrey ang wedding video na pinatugtog ng live malapit sa entrance. Nakita niya si David at Sarah sa ilang sandali, ang kanilang mga mukha ay kumikinang na malinis. Habang nagugutom ako, kumakain ka ng wedding cake. Umikot ang loob ni Aubrey. Hindi mo deserve ang alinman sa mga ito. Labis niyang ninanais na sirain ang lahat ng ginagawa nito para sa kanya. Sa ibinigay sa kanya ni Paul, nakapasok siya sa Jones Tower. Kabanata 115. Nakatayo si Emma sa elevator para makababa na siya. Bumukas ang mga pinto. Isang pamilya ng 3 ang nasa loob. Nakilala agad ni Emma ang isa sa kanila, na si Rose Campbell, isang sikat na artista sa buong mundo. Nanlaki ang mga mata ni Emma nang dumaan si Rose sa kanya. Napasinghap si Emma ng malalim na pabango sa kanyang katawan. Bukod dito, ang batang lalaki at babae na kasama ni Rose ay parehong sobrang gwapong tingnan. Kinusot-kusot ni Emma ang kanyang mga mata at hindi nagtagal ay napagtanto na ito ang parehong lalaki na nakatagpo sa kanya sa umaga. Ikaw. Tapos tinuro niya ang daliri niya sa kanya. Hindi ba ikaw ang nagde-deliver ng pizza? Oo, nakipagkamay siya. Ikaw si Emma, tama. Ako si Bernard. Inis na sulyap ni Rose kay Bernard. Ikinagagalak kitang makita, binitawan ni Bernard ang kamay ni Emma. Asawa ko siya, at biyenan ko iyon, bulong niya kay Emma, ikinwento ang tungkol sa 2 babae na kasama niya, ngunit pagkatapos ay nagsalita ng malakas. Driver ako sa pamilya Campbell. Kilalanin ang aking mga may-ari. Naiwang tulala si Emma dahil hindi niya inaasahan na si Bernard pala ang manugang ni Rose Campbell. Bakit siya nagtatrabaho bilang isang pizza delivery guy noong manugang siya ng mayamang pamilyang Campbell? At bakit parang driver nila sa labas? Dahil dito gusto niyang magkamot ng ulo. Sino siya? Tanong sa kanya ng asawa ni Bernard na si Bianca na may neutral na tingin kay Emma. Isa lang sa mga customer ko na nakilala ko kamakailan, sagot ni Bernard, at ramdam ni Emma ang kahinahunan at pagmamahal sa kanyang boses at mga mata kapag nakikipag-usap sa kanyang asawa. Kitang-kita niya kung gaano niya kamahal si Bianca kahit hindi ito umimik. Ngunit nakita ba niya ang gayong malinaw na pagmamahal ni David sa kanya? Hindi siya masyadong sigurado tungkol dito. Bagamat tiyak na inaalagaan siya ni David, malaki ang pagkakaiba ng paraan ng pagtingin ni Bernard sa kanyang asawa at ng pagtingin sa kanya ni David. Sa ngayon, ang tanging magagawa ni Emma ay maging masaya para kay Bernard na tiyak na karapat-dapat sa isang kasing ganda ni Bianca. Hindi naman overstatement kung sasabihin ni Emma na sina Rose at Bianca ang pinakamagandang mag-ina sa bansa kung hindi man sa mundo, kahit sa panlabas na anyo ang pag-uusapan. Si Sarah Jones ay talagang isang top-notch beauty, ngunit si Bianca Campbell ay mas mataas pa rin sa kanya sa mga tuntunin ng hitsura o ang nobelang aura na kanyang ibinigay. Mukha rin siyang babae na kakaunti ang salita na nakadagdag lang sa kanyang pagkahumaling. Anong ginagawa mo, tanong ni Rose kay Emma, bahagyang nakatingin sa kanya. Nagtatrabaho ako bilang personal assistant ng CEO ng kumpanya ng Reed Tech, sagot ni Emma. Ako ay isang malaking tagahanga mo, ma'am. Lumiwanag ang kutis ni Rose matapos marinig na fan niya si Emma. Kay kung ayos lang, pwede ba akong mag-selfie? Nag-aalangan na tanong ni Emma. Oo naman, hindi tumutol si Rose. Pagkatapos kuhanan ni Emma ang mga larawan, umalis na ang pamilya Campbell. Napabuntong hininga si Emma. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakilala niya ang isa sa mga paborito niyang artista mula sa wala kahit saan.
Bagay talaga ang mga rich weddings. Sigurado akong mas marami akong makikilalang celebrities kung mananatili ako dito, pero sa tingin ko ay hindi magandang ideya iyon. Samantala, sina Carol at Albert ay magkasamang tinanggap si Rose Campbell at ipinakilala siya at ang kanyang pamilya kina Sarah at David. Nagulat si David sa napakagandang hitsura ni Bianca na nagparamdam sa kanya ng lubos na kababaan sa pisikal na anyo. Kahit kailan ay hindi siya nabighani ng isang babae sa kagandahan. Siyempre, si Aubrey ay isang magandang babae, at si Sarah ay mas mataas sa kanya, ngunit hindi pa rin nila ipinaramdam kay David na hindi siya karapat-dapat sa kanilang atensyon. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang pagiging outmatch ng isang babae. Tunay na pumasok sa isip niya ang kasabihang "there's always a bigger fish." Iniisip niya noon na si Sarah na ang pinakamagandang babae na nakita niya. Lalo na noong nagsimula ang kasal, ngunit ngayon, lahat ng mga pagpapalagay na iyon ay gumuho pagkatapos makilala si Bianca, na nakakagulat na kasal na. At ang kanyang asawa ay tila medyo gwapo, kahit na ang kanyang makapal na balbas ay nagnanakaw ng maraming mga tampok ng kanyang mukha. Panatili at lahat, mukha silang match made in heaven. Nakita ni David na nakatingin si Sarah sa asawa ni Bianca na si Bernard, na hindi kasing tangkad ni David, but still, medyo magnetic ang kanyang kalmado at palakaibigang kilos. Kaya naman, hindi niya masisisi si Sarah na naakit sa kanya. Inabot ng kamay ni David si Sarah, at marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Ibinalik ni Sarah ang tingin kay David, nagtataka kung bakit bigla siyang hinawakan nito sa kamay. Umiti ito sa kanya. Kung hindi ka tutol magtatanong ako, tumingin si Rose kay Albert, anong ginagawa ng manugam mo? Matagal nang dumating ang tanong na ito, ngunit binibilasan pa rin ito ang puso ni David. Napakabata pa niya, mahinahong sagot ni Albert. Tinusubukan niya ang maraming bagay, ngunit magsisimula siyang magtrabaho sa kumpanya ng Jones sa madaling panahon. Nakita ko, nanatili ang ngiti sa labi ni Rose. Ngunit dapat kong sabihin na ang aming mga anak na babae ay talagang magkatulad. Pareho silang bata pa, ngunit napakarami nilang naabot para sa kanilang edad. Sa katunayan, narinig din ni Albert ang tungkol kay Bianca Campbell na naging isa sa mga nangungunang fashion designer ng bansa nang hindi gumagamit ng impluwensya ng kanyang pamilya. Na hindi naman ito karapat-dapat. Mahigit $1,000,000 kada buwan ang sahod ni Bianca. Na walang halaga kung ihahambing sa halagang kikitain ni Sarah sa kanyang pagbili at pagbebenta ng mga ari-arian at negosyo. Ngunit lahat ng ito ay nakuha pa rin ni Bianca mula sa kanyang sariling pagsisikap. Gayunpaman, ginagamit ni Sarah ang kayamanan ng kanyang mga magulang para magnegosyo at kumita mula rito. Hindi biro ang talent ni Sarah, pero mas kapuri-puri lang ang talent ni Bianca sa opinyon ni Albert. At natuwa siya na dinala ni Rose ang paksang ito. Ngunit dapat kong sabihin na binuo ng iyong anak na babae ang kanyang profile gamit ang kanyang sariling mga talento, hindi katulad ng aking anak na babae. Haha, medyo natawa si Rose, feeling proud talaga siya sa anak niya. Pilit na ngumiti si Sarah bilang ganti. Tatay, masyado ka na ba talagang nagsusungit kay Rose kaya hindi mo iniisip na pagmumukhaan ako ng masama? Marahang pinisil muli ni David ang kamay ni Sarah. Iniwas siya ni Sarah ng sulyap habang patuloy pa rin ang pagngiti. Itong lalaking ito. Lahat ba ng mga halik ay nakakaaliw sa kanya o ano? Bakit maraming beses niyang hinawakan ang kamay ko? Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.